up mga kuis? Welcome sa aking channel. So kung bago lamang kayo sa aking YouTube channel, click nyo na kaagad ang like and subscribe. So today's video, ano nga ba gagawin ko ngayon? So today's video, ituturo ko sa inyo ang aking ituturo ko sa inyo kung paano gamitin itong TV box, Android TV box sa ating TV. So mas the best itong gamitin kung ang TV natin ay LED TV lang or basic TV. So since today's technology existing na yung ating mga tinatawag na Android TV and Smart TV. So kagandaan dito kapag LED TV lang yung gamit mo, itong the best na gamitin para sa mga basic TV ninyo. So tara! So ito ang itsura ng remote ng ating TV box, and then itong remote ng ating TV. So mamaya later on ituturo ko sa inyo kung paano siya i-set up, okay? First, introduce muna natin kung ano pangalan ng ating TV box. So pangalan ng ating box or TV box Android ay MXQ Pro 4K and naka 5G na ang kanyang network. So since itong si TV box ay nakadepende doon sa internet na gamitin. Supposedly ito na-try din namin na data lang ang gamit, goods naman siya. So kung mapapansin ninyo, ito sensya medyo malikabok. So dito sa likod niya may makikita kayo yung kanyang mga mga saksakan. So meron tayo ditong HDMI, and then ito yung kanyang cord para doon sa kanyang adapter para doon sa ating saksakan, ano. So itong HDMI ko-connect nyo lang to doon sa likod ng inyong TV. So mapapansin ito nakasaksak na siya, and ito naka direct light na siya. So ang identification nito ay kapag naka blue siya, ibig sabihin naka on na yan, and then pag naka red yan, so ibig sabihin naka off pa siya. I-set up muna natin yung ating TV papunta doon sa TV box. So kung meron kayong mga reloadable box kagaya ng GSAT or GSAT Pinoy or Signal, same lang din yung kanyang process. So ito kasi ang remote na ginagamit namin ay Sharp brand. So depende sa TV ninyo kung ano yung term na ginagamit nila. So dito ginagamit namin term ay itong input. So hanapin nyo lang yan sa inyong remote. So click nyo lang yung input, ayan, and then sa ibang TV kasi pag click mo yung input, lalabas yan nakalagay HDMI 1, HDMI 2, and then USB. So ngayon, since yung ating HDMI nakakonect doon sa input 1, so doon tayo pupunta. So click nyo lang yung OK. Ayan. So kung wala pang ayan. So lumabas na siya. So ang indicator niyan yung kagaya na sabi ko sa inyo kanina, pag naka-red siya at walang lumabas na ganyan, yung mga application na meron siya, ibig sabihin naka-off yun siya. So once naka-blue, once na dinirect siya doon sa input niya, kung HDMI siya or yung kagaya kanina na pinakita ko sa inyo, sabihin siya goods yun siya. So yan. So ito ang laman ng ating TV box. Yung mga application na meron siya. Since Android siya, yung kanyang specs na meron siya ay same as Android na rin talaga. So experience natin. So itong remote ng TV hindi na natin gagamitin. So ang gagamitin nating remote sa pag-navigate sa kanya ay yung remote na mismo ng ating TV box. So ito ang remote ng ating TV box. Ayan. So pansin niyo, so meron siyang setup, application volume, down and up. So ayan. So meron din siyang home and in the number sign.
So, navigate, experience muna natin siya. So, yan, Chrome, meron siyang Chrome, downloads, file. Then, meron din siyang Netflix. Ngayon, hindi nyo rin siya magagamit o hindi nyo rin siya ma-enjoy kung wala tayong internet. So, required niya talaga ang internet. Pero, although kahit wala tayong internet, pag sinet up natin siya, makikita natin yung mga application na meron siya. Nga lang, hindi natin ma-experience yung mismong laman nitong TV box. So, sa pag-connect naman ng internet, so first pupunta tayo sa settings. Punta natin ng settings. Ayan, makikita ninyo yung applications o yung settings na meron si TV box. So, yan. Same lang din kung sanay kayo o gamay nyo ang paggamit ng phone. So, madali lang siya. So, sa network, pupunta lang kayo sa network kung gusto nyo siyang i-connect. Kung i-connect nyo na siya through internet. So, click nyo lang yung OK. Ayan, yung OK. Hanapin nyo. So, as for now, kasi na-connect na siya directly sa aming internet. So, ayan. So, magagamit na natin siya. So, try natin. So, ito sa mga best application na meron siya is yung free trial Family Cinema. So, dito updated din yung mga movies nga lang. Ito kasi free trial lang at di pa kami nakapag-subscribe. Kaya, so, ayan siya, oh. So, ayan. So, ito yung mga available movies niya. Nga lang, hindi na natin siya may play dahil free trial lang siya. So, same din siya sa Netflix. Para siyang Netflix. Nga lang, kagandahan lang sa Netflix kasi minsan meron siyang free trial either sa phone. So, ito free, although, same pala sila kasi free trial lang din ito. So, ito yung mga available movies niya. So, yan. Same din doon. So, pwede ka na rin ditong So, dito pwede ka na rin mag-YouTube. Then, pwede ka rin mag-store ng, kung gusto mag-download ng mga application. So, yan. Pwede tayong mag-download ng application. So, yan. So, hindi pa kasi namin isi-set up. Di kami nagda-download ng mga mobile app. So, yan. So, dito meron din siyang TV Express. So, magandahan dito. Ayan. So, halimbawa, ang gamit nyo ay cable, hindi cable, antenna lang. Same sa amin kasi naka-antenna lang kami din mostly kasi gumagamit kami USB lang. So, ayan. Then, TV, naka-free trial lang din pala ito siya. Sorry. So, yan. So, ibang application dito is free trial lang. So, ang kailangan nyo lang ay kailangan nyo na talagang mag-subscribe or magbayad sa mga ano nila. Iba kasi hindi talaga free dito eh. Nga lang, pero dito, kagandahan may YouTube siya. So, ayan. Function ang kagandahan sa mga TV na mayroong LED and basic TV. So, ito. So, try tayo play ng mga movies. Ayan.
Okay, thank you for watching. So again, this is Kois Ed. So hope may natutunan kayo kahit konti. So see you sa ating another vlog.